Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi rito ay UK passes a law allowing seizure of crypto use in crime. Ayan, meron daw po silang batas dito sa bansang UK kung saan ay pwede po nilang kunin or kumpiskahin yung mga crypto na nagamit or ginamit sa isang krimen. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, the United Kingdom Parliament has passed a bill that grants police new powers to seize and freeze cryptocurrencies linked to criminal activity. Ayan, binigyan po ng kapangyarihan yung mga pulis, mga otoridad na kumpiskahin o i-freeze yung mga cryptocurrencies na may kaugnayan sa kahit anumang kriminal na aktibidad. The Economic Crime and Corporate Transparency Bill, which received royal assent on Thursday, aims to bolster law enforcement tools for tackling economic crimes like drug trafficking, cybercrime, and terrorism. Its provision allows UK police to confiscate crypto assets associated with a crime without requiring a conviction. Ayan. UK's new move will aid in faster crypto seizure. Experts say this will aid police in time-sensitive cases by avoiding lengthy court procedures to seize cryptocurrency. Ayan, mukhang hindi na kailangan pang dumaan sa mahabang korte or kaso para lamang kumpiskahin ang mga cryptocurrency. Additional clauses were added to the original bill to ensure it covers terrorist financing. Additionally, the bill helps authorities identify crypto tied to crime through related assets. The new crypto crime law comes as the UK strives to position itself as a global hub for cryptocurrencies while simultaneously cracking down on their illicit use. Earlier this year, the UK government announced plans to make London the world's most crypto-friendly financial center. Ayan, layunin naman po ng UK government kung bakit nila ginagawa ito na gawin nila yung London na world's most crypto-friendly na financial center. Yan po ang dahilan. However, British authorities have also ramped up enforcement around crime involving digital assets. UK law enforcement agencies have seized hundreds of millions of crypto funds linked to illegal activity. Yan. Umaabot na po pala ng hundreds of millions yung kanilang mga nakukumpiska. Police departments nationwide now have dedicated crypto tactical advisors to assist in cryptocurrency investigations. Ayan, ang bagong patakaran ng bansang UK. Meron binigyan po nila ng kapangyarihan yung mga otoridad, yung kanilang kapulisan na i-confiscate yung mga cryptocurrencies na nagamit or may kaugnayan sa krimen. Kaya ayan, hindi na po kailangang dumaan sa korte or sa kaso. Ayan, dahil ganyan po dahil sa bagong nilang batas na ito. At ayan, sa tingin ko nga ay mukhang baka gagayahin ito ng ibang bansa. Kung magiging maganda yung impact nito sa bansang UK ay siguro walang dudang gagayahin na rin ito. Yan, gagayahan na rin nila yung batas at ganyan na rin ang kanilang i-implement. Kaya mukhang siguro baka dito sa Pilipinas ay maaring ganyan na rin siguro ang mangyayari. Lalong-lalo na at talamak yung mga scams yan, na may kaugnayan sa crypto dito sa atin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.